Welcome sa mga panalangin channel, kung saan nakakatagpo natin ang presensya ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, salamat sa bagong araw na ito. Salamat sa panibagong hininga, sa bagong pag-asa, at sa panibagong pagkakataon para makasama ka ulit. Bago ko harapin ang kahit ano ngayong araw, gusto ko munang huminto, manahimik, at anyayahan ka, Lord, na pumasok sa puso ko. Sa bawat plano, sa bawat desisyon, sa bawat sandali ng araw na ito. Kapatid, kung may prayer request ka, i-comment mo at isasama natin ito sa panalangin. Inaanyayahan din kitang mag-subscribe sa aming channel para lagi kang nakasubaybay sa mga susunod pang video. Sinabi mo sa iyong salita, "Be still and know that I am God." Psalm 46, talata 10. Kaya ngayon, Lord, pinipili kong tumigil muna. Pinipili kong i-lay down lahat ng iniisip ko, lahat ng inaalala ko, lahat ng bigat ng loob na dala ko. Sa katahimikan na ito, gusto kong marinig ka. Turuan mo akong maging still, hindi lang sa katawan, kundi sa puso at isipan ko. Panginoon, madalas ang mundo ay maingay. Ang daming gustong gawin. Ang daming kailangang asikasuhin. At minsan, nakakalimutan ko na ikaw pala ang dapat kong unahin. Kaya ngayon, Lord, inuuna kita. Ikaw muna, bago lahat. Bago ang trabaho, bago ang phone, bago ang problema. Gusto kong ikaw muna ang maramdaman ko. Lord, tulungan mo akong bitawan ang mga bagay na hindi ko kontrolado. Alam kong hindi ko kailangang suluhin ang lahat ng laban. Hindi ko kailangang dalhin lahat ng bigat. Kasi sinabi mo, "Come to me, all who are weary and burdened, and I will give you rest." Matthew 11, talata 28. Kaya lumalapit ako sa iyo ngayon, Lord. Pahingahin mo ang kaluluwa ko. Ibalik mo ang kapayapaan na galing lang sa iyo. Turuan mo akong magtiwala kahit hindi ko pa nakikita ang buong plano mo. Turuan mo akong magpahinga sa presensya mo kasi alam kong habang tahimik ako, ikaw ay kumikilos. Sa stillness, natututo akong makinig sa boses mo. Hindi sa takot, hindi sa stress, kundi sa boses ng pag-ibig mo na laging nagsasabing, "Anak, kasama mo ako." Salamat, Lord. Kasi kahit ilang beses akong nagkamali, hindi mo ako tinalikuran. Salamat kasi araw-araw, binibigyan mo ako ng chance na magsimula ulit. Sinabi mo sa Lamentations 3, talata 22 hanggang 23. Through the Lord's mercies we are not consumed, because His compassions fail not. They are new every morning. Great is your faithfulness. Totoo yun, Lord. Ang kabutihan mo ay bago tuwing umaga. Ang pagmamahal mo ay hindi nauubos. Kaya ngayong araw, gusto kong i-declare na ikaw ang una. Ikaw ang unang hahawakan ng puso ko. Ikaw ang unang maririnig ng isip ko. Ikaw ang unang kakausapin ng kaluluwa ko. At kapag ikaw ang una, Lord, naniniwala ako na lahat ng bagay ay susunod. Kapayapaan, kalakasan, karunungan, at direksyon. Lord, salamat dahil hindi mo ako iniiwan. Salamat kasi sa bawat pagsubok, ikaw ang nauuna. Tulad ng sinabi mo sa Isaiah 45, talata 2. I will go before you and make the crooked places straight. Kaya kahit minsan parang magulo ang landas ko, naniniwala akong inaayos mo ito. Ikaw ang Diyos na bumabasag ng mga pinto ng takot at nagbubukas ng daan ng pag-asa. Ikaw ang Diyos na kumikilos kahit tahimik. Ikaw ang Diyos na hindi kailanman natutulog. Lord, gusto kong maranasan ka ng mas malalim. Gusto kong marinig ka ng mas malinaw. Gusto kong makilala ka hindi lang sa mga sermon o sa mga kanta,
kundi sa mga personal na sandali ng katahimikan, sa umagang ako lang at ikaw lang. Holy Spirit, tulungan mo akong mahalin ang ganitong mga moment. Yung simpleng tahimik lang, pero ramdam ang presensya mo. Buksan mo ang puso ko para sa salita mo. Tulungan mo akong maging sensitibo sa boses mo. Kapag gusto kong sumuko, paalalahanan mo akong kasama kita. Kapag nalilito ako, gabayan mo ako sa tamang landas. At kapag napapagod ako, yakapin mo ako at punuin ng lakas na galing sa langit. Panginoon, gusto kong gawin kang sentro ng lahat. Hindi ko gustong mauna ang trabaho o ang goals o ang stress. Gusto kong ikaw muna. Kasi alam kong kapag nasa gitna ka ng buhay ko, kahit anong mangyari, may kapayapaan ako. Tulungan mo akong maging consistent. Hindi lang ngayon, kundi araw-araw. Holy Spirit, tulungan mo akong magdasal, hindi lang kapag kailangan ko, kundi dahil gusto ko. Gusto kong gawing lifestyle ang pananalangin. Gusto kong maging normal sa akin na kausapin ka bago pa ako magsalita sa kahit sino. Punuin mo ako ng desire para sa presensya mo. Ipaalala mo sa akin araw-araw na walang mas mahalaga kaysa sa relasyon ko sa iyo. Lord, kung may mga bagay sa puso ko na hindi ayon sa iyo, mga ugali, pride, galit, inggit o kung anuman, alisin mo. Palitan mo ito ng kababaang loob, ng pag-ibig, ng kapatawaran, at ng liwanag ng Espiritu mo. Tulungan mo akong maging kagaya mo, mapagpasensya, mapagpatawad at puno ng pag-asa. Sinabi mo sa una, Peter 2:2-3, as newborn babes, desire the pure milk of the word that you may grow thereby. Kaya Lord, tulungan mo akong mag-grow sa salita mo. Bigyan mo ako ng gutom para sa Biblia. Hayaan mo na bawat araw ay may natututunan ako tungkol sa iyo. Hindi lang sa isip, kundi sa puso. At kung minsan, Lord, parang nanlalamig ako. Parang nawawala yung apoy sa puso ko. Pakisindihan mo ulit, Lord. Sabi sa Psalm 119:25, my soul clings to the dust. Revive me according to your word. Kaya ngayon, hinihiling ko. Revive me, Lord. Ibalik mo ang sigla ng pananampalataya ko. Ibalik mo ang saya sa pananalangin. Ibalik mo yung excitement na marinig ka araw-araw. Huwag mong hayaang maging dull o distracted ang puso ko. Panginoon, habang naghihintay ako sa mga sagot ng mga panalangin ko, turuan mo akong magtiwala sa proseso. Tulungan mo akong maghintay ng may pag-asa, hindi ng may reklamo. Tulungan mo akong maniwala na sa tamang oras, ibibigay mo ang tama para sa akin. Sabi sa Lamentations 3:25, the Lord is good to those who wait for Him, to the soul who seeks Him. Kaya hihintayin kita, Lord, hindi dahil wala akong choice, kundi dahil alam kong karapat dapat ka hintayin. Habang hinihintay kita, palakasin mo ako. Habang hinihintay kita, ayusin mo ang puso ko. Habang hinihintay kita, ihanda mo ako para sa mga bagay na gusto mong ipagkatiwala sa akin. Gusto kong maging handa, hindi lang sa biyaya, kundi pati sa pagsunod. Lord Jesus, Ikaw ang hari ng puso ko. Ikaw ang una kong iniisip pagmulat ng mata ko. Ikaw ang huling iniisip bago ako matulog. Sa lahat ng gagawin ko, gusto kong makita ka. Sa lahat ng sasabihin ko, gusto kong maipakita ang pag-ibig mo. Sa lahat ng desisyon ko, gusto kong maramdaman ang gabay mo. Sabi sa Psalm 105, your word is a lamp to my feet and a light to my path. Kaya Lord, hayaan mong ang salita mo ang magbigay liwanag sa araw ko.
Kung saan man ako papunta, ikaw ang maging ilaw. Kung may mga madidilim na bahagi ng buhay ko, pailawan mo ng presensya mo. Salamat Lord, kasi kahit anong mangyari, kasama kita. Hindi ako nag-iisa. Hindi ko kailangang maglakad mag-isa kasi ikaw ang kasama ko sa bawat hakbang. Kaya ngayong araw Lord, iniaalay ko sa iyo lahat. Ang oras ko, ang isip ko, ang puso ko, at ang mga plano ko. Ikaw ang una, ikaw ang gitna, ikaw ang huli, ikaw ang simula at dulo ng lahat. At sa lahat ng mangyayari ngayong araw, gusto ko lang sabihin, be still my heart, for my God is here. Salamat Panginoong Hesukristo, sa iyong walang hanggang pagmamahal. Salamat sa presensya mo na nagbibigay kapayapaan. Salamat sa araw na puno ng pag-asa. At salamat dahil ngayon, alam kong hindi ko kailangang maglakad mag-isa. Kapatid, kung may prayer request ka, i-comment mo at isasama natin ito sa panalangin. Inaanyayahan din kitang mag-subscribe sa aming channel para lagi kang nakasubaybay sa mga susunod pang video. Panginoon, ikaw ang liwanag ng sanlibutan. Sinabi mo sa iyong salita, ako ang ilaw ng mundo. At totoo nga, dahil kapag kasama ka, kahit gaano kadilim ang paligid, may pag-asa pa rin, may liwanag pa rin, may direction pa rin. Ngunit aminado kami, Lord, may mga panahon na parang nawawala kami sa ilaw mo. May mga sandaling hinahayaan naming lamunin kami ng dilim, ng takot, ng duda, ng galit, ng pagkabigo. May mga oras na mas pinipili naming tumingin sa problema kaysa sa iyo. Patawarin mo kami, Panginoon. Tulungan mo kaming lumapit muli sa iyo. Tanggalin mo ang lahat ng kadiliman sa aming puso, ang mga lihim na kasalanan, ang mga inggit, ang mga tampo, ang mga bagay na humahadlang para magningning ang ilaw mo sa amin. Panginoong Jesus, salamat dahil kahit kami madalas magkamali, hindi ka sumusuko. Hindi ka napapagod magmahal. Patuloy mong sinasabing, anak, bumalik ka sa akin. Ako ang iyong liwanag. Kaya ngayon, Lord, buong puso naming sinasabi, binubuksan namin ang aming puso sa iyo. Ikaw ang maging sentro ng lahat. Tulungan mo kami na maging ilaw din sa mundo. Sa bahay namin, sa trabaho, sa eskwela, sa lansangan, sa mga lugar kung saan madalas ay puro gulo, ingay at kaguluhan. Naway makita ng mga tao ang kabutihan mo sa amin, na sa tuwing makakasalamuhan nila kami, maramdaman nila ang kapayapaan, ang pag-ibig at ang liwanag mo. Tulad ng sabi sa Mateo 5, talata 14 hanggang 16, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nasa ibabaw ng bundok ay hindi maitatago. Lord, ayaw naming itago ang ilaw na ibinigay mo. Gamitin mo kami. Gamitin mo ang aming mga kamay para maglingkod, ang aming bibig para magbigay ng pag-asa, ang aming mga mata para makakita ng kabutihan, at ang aming puso para magmahal gaya ng pagmamahal mo. Kung minsan, Lord, mahirap. Ang mundo ngayon ay puno ng tukso, puno ng ingay, puno ng distraction. Madali kaming maligaw, madali kaming mapagod. Pero salamat dahil sa gitna ng lahat ng ito, ikaw ang patuloy na nagbibigay sa amin ng lakas. Tulungan mo kaming palaging bumalik sa panalangin. Huwag lang kapag may problema, kundi kahit sa mga simpleng araw, sa mga oras ng katahimikan, sa oras ng tagumpay, sa oras ng pagdududa, turuan mo kaming manalangin ng tapat at totoo. Sabi mo sa Mateo 6.6, kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid, isara ang pinto, at manalangin sa iyong Ama na nasa lihim. Kaya Lord, ngayon,
Isinasara namin ang lahat ng ingay sa paligid. Isinasara namin ang pintuan ng aming isip sa mga alalahanin at binubuksan namin ang aming puso sa iyo. Panginoon, nais naming ikumit ang lahat sa iyo, ang aming pamilya, ang aming mga desisyon, ang aming pangarap, ang aming trabaho, ang aming mga relasyon. Lahat ng ito, Lord, ay sa iyo namin inaalay. Kung may kailangang baguhin sa amin, baguhin mo kami. Kung may kailangang alisin, alisin mo, Panginoon. Kung may dapat itama, itama mo kami sa iyong paraan. Ikaw ang Diyos na nakakaalam ng lahat. Hindi namin kailangang magpanggap sa harap mo dahil kilala mo ang puso namin, pati ang mga lihim na luha at takot na hindi namin masabi sa iba. Lord, salamat dahil hindi ka kailanman nagkukulang. Kahit minsan hindi namin maintindihan ang nangyayari, alam namin may ginagawa kang mabuti. Tulungan mo kaming magtiwala sa proseso mo. Tulungan mo kaming maniwala kahit wala kaming nakikitang resulta. Tulungan mo kaming umasa kahit parang walang pag-asa. Sabi mo sa Jeremiah 33 talata 3, tumawag ka sa akin at sasagutin kita at ipapakita ko sa iyo ang mga dakila at kamanghamanghang bagay na hindi mo pa alam. Kaya Lord, tinatawagan ka namin ngayon. Pakinggan mo ang aming panalangin. Ipakita mo ang iyong kagandahan sa aming buhay. Ibigay mo ang iyong direksyon, Panginoon. Kung may sugat sa aming puso, pagalingin mo. Kung may pamilya na nagkakahiwalay, ayusin mo. Kung may pusong nalulumbay, damayan mo. Kung may kaluluwang pagod, bigyan mo ng kapahingahan. Sabi mo, lumapit sa akin, kayong lahat na napapagod at nabibigatan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Kaya eto kami, Lord, lumalapit, humihingi ng tulong. Ikaw ang aming tanggulan. Ikaw ang aming sandigan. Ikaw ang aming liwanag. Wala kaming kakayahan kung wala ka. Pero sabi sa Filipos 4 talata 13, lahat ay kaya kong gawin dahil si Kristo ang nagbibigay lakas sa akin. Kaya Lord, salamat sa lakas. Salamat sa pag-asa. Salamat sa katapatan mo. Ngayon, Panginoon, tinataas namin ang aming araw sa iyo. Ikaw ang manguna. Kung may plano kami na hindi ayon sa kalooban mo, baguhin mo ito. Kung may landas kami na mali, ituwid mo kami. Kung may takot sa puso namin, palitan mo ito ng pananampalataya. Kung may galit, palitan mo ng kapatawaran. Kung may kalungkutan, palitan mo ng kagalakan. Tulungan mo kaming manatiling nakatuon sa iyo. Huwag kaming madala ng mundo. Huwag kaming makalimot sa presensya mo. Ipaalala mo sa amin araw-araw kung gaano kakabuti. At kapag dumating ang mga pagsubok, tulungan mo kaming huwag sumuko. Tulungan mo kaming manindigan na sa kabila ng lahat, ikaw pa rin ang aming Diyos. Panginoon, itinataas namin ang aming pamilya. Protektahan mo sila mula sa anumang kasamaan. Balutin mo ng iyong presensya ang aming tahanan. Ilayo mo kami sa sakit, sa tukso, at sa lahat ng plano ng kaaway. Gawin mong sentro si Kristo sa bawat relasyon. Pagpalain mo ang aming mga magulang, mga anak, at mga mahal sa buhay. At higit sa lahat, Lord, ibigay mo sa amin ang pusong marunong magpasalamat sa mga tagumpay at sa mga kabiguan, sa mga araw ng kasaganahan at sa mga panahon ng kakulangan. Naway marunong kaming magsabi ng, "Salamat, Lord, dahil kasama ka namin." Holy Spirit, tulungan mo kami araw-araw. Gisingin mo kami sa umaga na may alab sa puso. Turuan mo kaming magbasa ng salita ng Diyos nang may pananabik. Paalalahanan mo kaming manalangin kahit abala.
Puspusin mo kami ng presensya mo hanggang sa maging natural na sa amin ang magtiwala, ang magpatawad at ang magmahal gaya ng pagmamahal ni Jesus. Panginoong Jesus, maging ikaw ang una sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Una sa aming puso, una sa aming pamilya, una sa aming desisyon, una sa aming oras. Walang ibang karapat-dapat sa trono ng aming puso, kundi ikaw lamang. Kaya ngayon, Lord, buong puso naming sinasabi, Lord Jesus, I commit everything to you. Lahat ng meron kami, lahat ng plano, lahat ng pangarap, lahat ng takot, lahat ng bigat, sa iyo namin binibigay. Ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming hari, ikaw ang aming ilaw. Kaya sa bawat hakbang namin ngayong araw, hayaan mong magliwanag ang liwanag mo sa amin, upang sa dulo ng lahat, ikaw lamang ang maparangalan, ikaw lamang ang maitaas, at ikaw lamang ang masunod. Kapatid, kung may prayer request ka, i-comment mo at isasama natin ito sa panalangin. Inaanyayahan din kitang mag-subscribe sa aming channel para lagi kang nakasubaybay sa mga susunod pang video. Panginoon, bago pa man kami magsalita ng kahit anong panalangin, nais muna naming purihin ka. Ikaw ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Ikaw ang nagbibigay ng araw upang magbigay liwanag at ng gabi upang magbigay pahinga. Ang lahat ng bagay ay nasa ilalim ng iyong kapangyarihan. At sa lahat ng bagay, ikaw ay nananatiling tapat, mabuti at totoo. Sa oras na ito, tulad ng sabi sa James 5, talata 16, ipinagtatapat namin ang aming mga kasalanan. Patawarin mo po kami sa mga pagkukulang namin kahapon, sa maling salita, maling pag-iisip, at maling gawa na hindi nagbigay karangalan sa iyo. Lord, inaamin namin na kami ay tao lamang na mahina, pero ikaw ang Diyos na nagbibigay lakas. Hinihiling namin na hugasan mo kami ng iyong banal na dugo. Linisin mo kami mula sa anumang kasalanan at ibalik mo ang kagalakan ng kaligtasan sa aming mga puso. Salamat, Panginoon, dahil sinabi mo na kapag kami tapat na nagpapahayag ng aming mga kasalanan, ikaw ay tapat at makatarungan upang kami ay patawarin at linisin sa lahat ng kalikuan. Sa paglilinis na ito, nararanasan namin ang kalayaan. Hindi na namin kailangang itago ang aming kahinaan, sapagkat ikaw mismo ang nagbibigay ng kagalingan kapag inilalapit namin ito sa iyong presensya. Ama, itinataas namin ang isa't isa sa panalangin, hindi lang po para sa aming sarili, kundi para rin sa aming pamilya, mga kaibigan, at maging ang aming mga kapatid kay Kristo na dumadaan sa iba't ibang pagsubok. Tulad ng sinabi sa iyong salita, may kagalingan at kalakasan kapag nagdarasal ang mga mananampalataya para sa isa't isa. Kaya't sa oras na ito, dinadala namin ang bawat isa sa iyong trono ng biyaya. Lord, kung may kapatid kaming may sakit, inaangkin namin ang kagalingan sa pangalan ni Jesus. Kung may kapatid na dumaraan sa kahirapan, dalangin namin ang iyong probisyon. Kung may kapatid na naguguluhan, hinihiling namin ang iyong kaliwanagan at kapayapaan. At Panginoon, ipinapaalala mo sa amin na ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa. Hindi ibig sabihin na kami ay kailangang maging perpekto dahil alam naming walang sino man ang makakabot ng iyong kaluwalhatian sa sariling lakas. Ngunit salamat dahil sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, kami ay itinuring mong matuwid. Kaya't ngayon, may kumpiyansa kaming lumalapit sa iyo, hindi dala ng aming sariling katuwiran, kundi ng katuwiran ni Kristo na nakabalot sa amin. O Diyos, tulungan mo kaming maging tapat sa aming panalangin. Huwag hayaan na maging hungkag
o paulit-ulit lamang ang aming mga salita, kundi punuin mo ito ng katapatan mula sa aming puso. Naway bawat panalangin namin ay maging tunay na koneksyon sa iyo at hindi lamang obligasyon. Tulungan mo kaming maging tapat sa aming sarili at sa iyo, sapagkat ikaw ay Diyos na nakatingin hindi lang sa aming labi, kundi sa pinakailalim ng aming puso. Panginoon, turuan mo kaming maging matiyaga at tuloy-tuloy sa panalangin. Ang sabi sa iyong salita, pray without ceasing. Tulad ng hangin na hindi tumitigil, ganoon din nawa ang aming koneksyon sa iyo. Kapag kami pagod, palakasin mo kami upang manalangin. Kapag kami nagdududa, bigyan mo kami ng pananampalataya upang magpatuloy. Kapag tila walang sagot, paalalahanan mo kami na ikaw ay laging nakikinig. Hindi mo kami kailanman pinapabayaan. Lord, gusto rin naming mamuhay ng matuwid sa iyong harapan. Hindi ito tungkol sa mga ritual o sa panlabas na anyo, kundi sa pusong nakasuko sa iyo. Turuan mo kaming mabuhay para sa iyong kaluwalhatian at hindi para sa aming sariling interes. Tulungan mo kaming ipakita ang iyong kabanalan sa pamamagitan ng aming pamumuhay araw-araw, sa trabaho man, sa pamilya, o kahit sa mga simpleng bagay. At Panginoon, salamat sa iyong paalala sa Nehemia 8:10 na ang kagalakan ng Panginoon ang aming kalakasan. Sa mga panahon na kami ay nalulungkot, nalilito, o napapagod, paalalahanan mo kami na mayroong kagalakan na hindi nakabatay sa sitwasyon, kundi sa iyo lamang. Ang joy na ito ang nagbibigay sa amin ng lakas upang magpatuloy. Kaya't ngayon, pinipili namin ang kagalakan kahit pa may mga luha dahil alam naming ikaw ang aming pag-asa. Ama, tinuturo mo rin sa amin ang halaga ng paghihintay. Tulad ng sabi sa Isaiah 40:31, ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Lord, inaamin namin na hindi madali ang maghintay, lalo na kapag matagal na naming ipinagdarasal ang isang bagay. Pero ngayon, pinipili naming magtiwala sa iyo. Naway maging panahon ng paglago at pagpapalalim ng aming pananampalataya, ang aming paghihintay. Turuan mo kaming maghintay ng may pananampalataya, hindi ng may pagkabalisa, sapagkat naniniwala kami na sa paghihintay, ikaw ay kumikilos, hindi lang para baguhin ang aming sitwasyon, kundi para baguhin ang aming mga puso. Panginoon, isinusuko namin sa iyo ang lahat ng bahagi ng aming buhay, ang aming plano, pangarap, at mga desisyon ay inilalapit namin sa iyo. Tulungan mo kaming huwag mauna sa iyong mga hakbang, kundi sumunod sa iyong kalooban. Gusto naming maging sensitibo sa tinig ng iyong espiritu. Gabayan mo kami sa bawat hakbang, sa maliliit man o sa malalaking bagay. Lord, pinapaalala mo sa amin na hindi kami nag-iisa sa laban ng buhay. Kasama namin si Jesus na aming lakas, ang banal na espiritu na aming katulong, at ang iyong salita na aming sandata. Kaya't anuman ang aming hinaharap, meron kaming kumpiyansa na hindi mo kami pababayaan. Sabi mo nga, ang aking biyaya ay sapat para sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging ganap sa kahinaan. Kaya't sa aming kahinaan, mas nakikita namin ang iyong kapangyarihan. Sa mga oras na kami ay natatakot, inaangkin namin ang katotohanan na hindi kami alipin ng takot, kundi kami ay mga anak ng Diyos. Tinatawag mo kaming minamahal, pinili, at tinubos. Kaya't ngayon, ipinapahayag namin na kami ay lalakad sa tagumpay, hindi sa pagkatalo. Magsasalita kami ng pag-asa at hindi ng kawalan. Magsasalita kami ng buhay at hindi ng kamatayan.
Magsasalita kami ng kapayapaan sa halip na takot. Ama naming Diyos na nasa langit, sa umagang ito ay buong puso kaming lumalapit sa iyo. Ikaw ang aming Jehovah Jireh, ang Diyos na tapat na nagbibigay ng lahat ng aming pangangailangan. Kahit minsan ay tila hindi sapat ang aming mga resources, kahit magulo ang aming sitwasyon, naniniwala kami na hindi mo kami pababayaan. Tulad ng sinabi sa Salmo, hindi ko pa nakitang pinabayaan ang matuwid, ni ang kanilang mga anak ay nagmamakaawa ng tinapay. Kaya't ngayon pa lang, nagpapasalamat kami sa mga pintuan na bubuksan mo, sa probisyon na ihahanda mo, at sa mga himala na paparating. Panginoon, bantayan mo ang aming mga puso. Huwag mo kaming hayaang mahulog sa tukso o manatili sa maling landas. Ayaw naming ipagpalit ang walang hanggang layunin para sa panandaliang kasiyahan. Nais naming mamuhay ng may integridad, kababaang loob, at tunay na pagmamahal. Huwag mo kaming hayaang manlamig o maging manhid sa iyong tinig, kundi laging gising at buhay ang aming pananampalataya. Ama, kung may sugat o takot pa sa aming puso, hinihiling namin ang iyong kapayapaan. Sirain mo ang kadena ng pagkabalisa at palitan ito ng lakas ng loob at pananampalataya. Hipuin mo ang mga tuyong bahagi ng aming kaluluwa at lagyan mo ito ng bagong pag-asa at bagong alab. Punuin mo kami ng iyong espiritu upang muling manariwa ang aming pananampalataya sa iyo. Kapatid, kung may prayer request ka, i-comment mo at isasama natin ito sa panalangin. Inaanyayahan din kitang mag-subscribe sa aming channel para lagi kang nakasubaybay sa mga susunod pang video. Panginoon, madalas kong maramdaman na parang ang buhay ko ay isang emergency room. May mga sugat na hindi nakikita, may mga sakit na hindi kayang lunasan ng gamot. Pero salamat dahil ikaw ang dakilang manggagamot. Ikaw ang dakilang doktor. Hindi mo ako pinapabayaan kahit paulit-ulit akong bumabalik sa pagkakamali. Sa buhay na puno ng ingay, abala at mga distraction, tulungan mo akong maging aware na mahalaga ang bawat segundo. Tulungan mo akong mamuhay na parang may sense of urgency. Hindi dahil sa takot, kundi dahil alam kong maikli lang ang buhay at gusto kong magamit ito para sa iyo. Sabi mo sa iyong salita sa Psalm 103 talata 15 hanggang 16, ang buhay ng tao ay parang damo, sumisibol saglit, at pag-ihip ng hangin ay wala na, Lord. Totoo nga, mabilis lang ang panahon. Minsan akala ko madami pa akong oras para magbago, para maglingkod, o para lumapit sa iyo. Pero ngayon ko naiintindihan, ang bukas ay hindi sigurado. Ang tanging hawak ko lang ay ang ngayon. Kaya sa oras na ito, tinatalikuran ko ang pagpapaliban. Ayoko nang magsabing, bukas na lang. Ayoko nang ipagpabukas ang pagbabasa ng salita mo, ang pananalangin, o ang paggawa ng kabutihan na kaya ko namang gawin ngayon. Tulungan mo akong gamitin ang bawat araw bilang regalo, hindi bilang karaniwan. Lord, patawarin mo ako kung minsan ay nasanay akong maging comfortable sa mundo. Nasanay sa convenience, sa comfort, at sa success. Minsan nakakalimutan kong may mission pala ako dito. Sabi mo sa Proverbs 3, talata 28, huwag mong ipagpabukas ang paggawa ng mabuti kung kaya mo na ngayong gawin. Panginoon, gusto kong mamuhay ayon dyan. Tinatanggap ko, Lord, na minsan nagkakasala ako hindi lang dahil sa maling gawa, kundi dahil sa mga mabuting bagay na hindi ko ginawa. Patawarin mo ako
Kung minsan ay pinili kong manahimik kahit kailangang magpatawad, o kung inilihis ko ang tingin sa mga nangangailangan, patawarin mo ako. Kung minsan ay mas inuuna ko ang sarili kaysa sa iyong kalooban. Holy Spirit, turuan mo akong maging masigasig. Ipaalala mo sa akin araw-araw na ang buhay ay hindi para sa sarili kong plano, kundi para sa plano mo. Punuin mo ako ng tapang na kumilos para sa tama. Kahit mahirap, punuin mo ako ng pagnanais na maglingkod kahit walang kapalit. Tulungan mo akong isuko ang bawat sandali sa iyo. Tulungan mo akong huwag masayang ang mga oras sa mga bagay na walang eternal na halaga. Tulungan mo akong magtrabaho, magmahal, magpatawad at maglingkod ng may puso. Lord, sabi sa James 4:14, ang buhay ng tao ay parang hamog, saglit lang at nawawala. Kaya ngayong humihinga pa ako, gusto kong mabuhay ng may direksyon. Kung tatawagin mo man ako bukas, gusto kong masabing naging tapat ako sa misyon na binigay mo. Panginoon, turuan mo akong magtrabaho na parang today na ang deadline. Tulungan mo akong maglingkod ng may urgency, magmahal ng may sincerity, at manalangin ng may apoy. Ayoko nang maging Kristiyanong lukewarm, yung minsan mainit, minsan malamig. Gusto kong maging apoy na hindi nauupos. Apoy na galing sa presensya mo. At habang ako'y nabubuhay, Lord, ipaalala mo sa akin na lahat ng ginagawa ko ay sinusubok mo sa apoy. Sabi sa 1 Corinthians, lahat ng gawa ay susubukin. At kung hindi ito para sa iyo, mauupos ito. Kaya gusto kong masigurong ang mga ginagawa ko, Lord, ay para sa kaluwalhatian mo, hindi para sa sarili kong pangalan. Sa oras na ito, Holy Spirit, pumasok ka sa puso ko. Tanggalin mo ang mga idol na pumipigil sa akin, ang pride, galit, inggit at kasalanan na paulit-ulit kong binabalikan. Linisin mo ako. Palitan mo ang laman ng puso ko ng pagpapakumbaba, kapatawaran, at pag-ibig. Tulungan mo akong patawarin ang mga nakasakit sa akin dahil ayokong manatiling bihag ng bitterness. Tulungan mo akong mahalin ang mga mahirap mahalin dahil gusto kong maging tulad ni Kristo. At ngayon, Lord, itinataas ko ang aking paningin sa mga pangako mo. Sabi mo sa John 14:1-3, huwag kayong mabalisa. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Pupunta ako upang ihanda ang lugar para sa inyo. Salamat, Lord, sa pag-asang yon. Kahit maikli lang ang buhay sa mundo, may walang hanggang tahanan akong uuwian kasama ka. Ngunit habang nandito pa ako, gusto kong gamitin ang bawat araw para magmahal. Tulungan mo akong maunawaan na ang pinakadakilang utos ay magmahal. Sabi sa 1 Corinthians 13, kahit may pananampalataya ako na kayang maglipat ng bundok, kung wala akong pag-ibig, wala itong saysay. Lord, turuan mo akong magmahal gaya ng pagmamahal mo. Magmahal na may pasensya, magmahal na may kabaitan, magmahal kahit walang kapalit, magmahal kahit mahirap. Turuan mo akong maging mabait kahit mainit ang ulo ng kausap. Turuan mo akong magpatawad kahit hindi humihingi ng tawad. Turuan mo akong magbigay kahit kulang ako. Turuan mo akong maging liwanag kahit nasa dilim ang paligid. At sa tuwing mahihirapan ako magmahal, ipaalala mo sa akin ang krus kung paano mo ako minahal nang walang kondisyon. Ang tunay na pag-ibig, Lord, ay hindi lang salita. Ito ay sakripisyo. At gusto kong matutunang magmahal ng tulad mo hanggang sa huling hininga. Panginoon, tulungan mo akong gawing lifestyle ang pagmamahal na sa pamilya ko, sa trabaho, sa simbahan, sa mga kaibigan. Maging visible ang pag-ibig mo sa pamamagitan ko. Kung paano ako magsalita,
kung paano ako magdesisyon, kung paano ako tumulong. Lahat ay maging ekspresyon ng pagmamahal mo. At Lord, kung may oras man na manghina ako, ipaalala mo sa akin na ang tunay na lakas ay nanggagaling sa iyo. Hindi ko kailangang maging perpekto, kailangan ko lang manatiling konektado sa iyo. Ikaw ang pinagmumulan ng lahat, ng pag-asa, ng kapayapaan, ng lakas, at ng direksyon. Kaya ngayon, tinatanggap ko ang kapangyarihan ng iyong Espiritu. I declare, Lord, na mula ngayon, ikaw ang mangunguna sa bawat desisyon ko. Ikaw ang mangunguna sa puso ko, sa plano ko, sa kinabukasan ko. Hindi ko man alam ang lahat ng mangyayari. Tiwala akong hawak mo ang lahat. Kung ano man ang dumating, pagsubok man o tagumpay, ang mahalaga ay kasama kita. At dahil kasama kita, hindi ako matitinag. Lord, salamat dahil sa iyo may bagong simula lagi. Salamat dahil kahit gaano kalayo ang nilakad ko palayo sa iyo, lagi mo akong tinatawag pabalik. Salamat sa biyaya, sa pag-ibig, at sa presensya mo na kailanman ay hindi nagbabago. Ngayon, Ama, isinusuko ko ang buong buhay ko sa iyo. Hayaan mong ikaw ang manguna. Hindi na ako. Gamitin mo ako para sa kalooban mo. Tulungan mo akong mamuhay ng may apoy, may direksyon, at may pag-ibig na totoo. Lord, sa bawat araw na ibibigay mo pa, gusto kong masabing, para sa iyo ito, Lord. Ang buhay ko ay para sa iyo. Ang oras ko, talento ko, at puso ko, para sa iyo lahat. Maraming salamat, Panginoon, dahil ang pag-ibig mo ang dahilan kung bakit may pag-asa pa ako ngayon. At kahit maikli lang ang buhay na ito, gusto kong gamitin ito para ipakita sa mundo na ang Diyos ay totoo at ang Diyos ay pag-ibig. Kapatid, kung may prayer request ka, i-comment mo at isasama natin ito sa panalangin. Inaanyayahan din kitang mag-subscribe sa aming channel para lagi kang nakasubaybay sa mga susunod pang video. Pinipili namin na ialay sa iyo ang unang bahagi ng aming araw. Pinipili namin na unahin ka bago ang lahat, bago ang trabaho, bago ang problema, bago ang balita, bago ang anumang abala, sapagkat ikaw ang aming Diyos na hindi kailanman nagkukulang. Sabi mo, Panginoon, sa Mark 14 talata 38, watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing but the flesh is weak. Kaya heto po kami, Lord, gisingin mo ang aming espiritu, palakasin mo kami sa panalangin. Huwag mo kaming hayaang mamuhay ng tamad sa aming spiritual life. Huwag mo kaming hayaang maging kampante at prayerless dahil doon kami nagiging mahina at vulnerable sa gawa ng kaaway. Ama, turuan mo kaming maging alert sa spiritual battle araw-araw. Nakikita mo ang mga laban na hindi namin nakikita. Nakikita mo ang mga plano ng kaaway laban sa amin. Kaya't sa umagang ito, we stand under your protection. We plead the powerful blood of Jesus Christ over us. Palibutan mo kami ng iyong mga anghel. Ikaw ang maging kalasag at sandigan namin. Panginoon, inaamin namin na kami ay tao lamang. Minsan akala namin kaya namin lahat. Minsan sobrang tiwala kami sa sarili namin. Pero sabi sa 1 Corinthians 10 talata 12, let the one who thinks he stands take heed lest he fall. Kaya, Lord, we humble ourselves before you. Hindi kami magmamataas. Hindi kami magyayabang. Lahat ng meron kami ay biyaya mo. Lahat ng lakas namin ay galing sa iyo. Lahat ng tagumpay namin ay dahil ikaw ang kasama namin.
At kung may mga kapatid kaming nahihirapan ngayon, nakikipaglaban sa problema, may mga sugat sa puso, may mga pangamba, Panginoon, tulungan mo sila. Tulungan mo kaming huwag humusga, sapagkat wala ni isa man sa amin ang exempted sa pagsubok. Ang pinakamabait na tao, may tinatagong luha. Ang pinakamatatag na Kristiyano, may laban na hindi namin alam. Kaya Lord, give us a compassionate heart, a heart that loves, a heart that prays, a heart that lifts up others instead of judging them. At sa umagang ito, Panginoon, pinanghahawakan namin ang iyong pangako. Deuteronomy 31:8. The Lord Himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid. Do not be discouraged. Salamat, Lord. Hindi mo kami iiwan. Hindi mo kami pababayaan. Kasama ka namin. Today, tomorrow, and all the days of our lives. Kapag kami po ay natatakot, Lord, remind us. Ikaw ang kasama namin. Kapag kami ay nahihiya at nagsisisi sa aming kasalanan, remind us. Ikaw ay nagpapatawad at muling tumatanggap. Kapag kami ay nakakaramdam na hindi kami enough, salamat Lord dahil Ikaw ang strength namin. Ikaw ang nagko-complete sa amin. We cannot outlive your mercy. We cannot outrun your love. Your promises remain forever. Kahit nagkakamali kami, kahit may pinagdadaanan kami, kahit minsan nakakalimot kami. Lord Jesus, ayaw naming mabuhay sa worry. Ayaw naming laging kinakain ng takot. Ayaw naming lagi kaming pagod mentally at emotionally. Because you said, "Come to me, all who are weary and heavy laden, and I will give you rest." Matthew 11:28. So today we come to you, Lord. Open our eyes to see your protection. Open our hearts to feel your loving presence. Open our minds to trust your direction. When we feel weak, remind us that your strength is made perfect in our weakness. Kapag napapagod kami, Ikaw ang magbibigay ng panibagong sigla. Lord, maraming tao ang nag-aalala sa health nila. Marami ang natatakot if they will see their future. Marami ang nalulungkot dahil single pa rin. Maraming mag-asawa ang nagtataka kung kaya pa ba nilang magstay strong. Maraming pamilya ang hirap sa pera. But today, Lord, we choose to believe you are Jehovah Jireh, our provider. You are Jehovah Rapha, our healer. You are Jehovah Shalom, our peace. Whatever we need, your presence is our answer. Panginoon, salamat po sa pag-ibig mo. Isang pag-ibig na walang sinuman o anumang bagay ang kayang humadlang. Ayon sa iyong salita sa Roma, 8:38 hanggang 39. Walang kamatayan o buhay, walang anghel o demonyo, walang takot ngayon o pag-aalala sa bukas, walang kapangyarihan sa lupa o sa impyerno, at wala kahit anong nilalang ang makakapaghiwalay sa amin sa pag-ibig ng Diyos na nasa pamamagitan ni Kristo Jesus. Panginoon, kailangan po namin ang pag-ibig mong yun ngayon. Punuin mo kami ng iyong pagmamahal. Punasan mo ang luha namin. Hawakan mo ang aming mga puso at pag-isipan. Ama, sa oras na ito, lumalapit kami sa iyong trono. Hinihiling namin ang banal mong proteksyon sa bawat nakikinig. Ingatan mo ang kanilang tahanan, ang kanilang pamilya, ang kanilang trabaho, ang kanilang pinagkakakitaan, at ang kanilang isip at damdamin. Panginoong Hesus, ipaglaban mo po ang aming mga laban ngayong araw, mga nakikita at hindi nakikita. Wasakin mo ang bawat tanikala. Gibain mo ang bawat kuta ng kaaway. Alisin mo ang espiritu ng pagkabalisa
Alisin mo ang espiritu ng takot. Alisin mo ang espiritu ng kawalan ng pag-asa, sapagkat kung sino ang pinalaya ng anak, tunay na malaya. Kaya ngayon, buong pananampalataya naming idinedeklara, walang sandatang ginawa laban sa amin ang magtatagumpay. Walang sandatang ginawa laban sa aming pamilya ang magtatagumpay. Walang sandatang ginawa laban sa aming kinabukasan ang magtatagumpay. Walang sandatang ginawa laban sa aming tawag at layunin sa buhay ang magtatagumpay. Panginoon, Ikaw ang higit sa anumang takot. Ikaw ang mas makapangyarihan kaysa anumang sakit. Ikaw ang mas mataas sa anumang suliranin. Ikaw ang higit sa anumang pag-atake ng kaaway. Ngayong umaga, iniluluklok ka namin sa trono ng aming buhay. Ikaw ang maupo sa trono ng aming puso. Ikaw ang maging hari ng aming araw. Ikaw ang manguna sa bawat gagawin namin. Panginoon, bigyan mo kami ng karunungan. Bigyan mo kami ng malinaw na pag-unawa. Ilayo mo kami sa tukso. Gawing gising at aktibo ang aming espiritu. Hayaan mong ang iyong salita ang maging ilaw ng aming landas. Banal na Espiritu, puspusin mo kami ngayon. Punuin mo ang aming isip ng katotohanan. Punuin mo ang aming puso ng kapayapaan. Punuin mo ang aming kaluluwa ng kagalakan. Maraming salamat, Panginoon, dahil hindi mo kami sinusukuan. Salamat dahil araw-araw ay sariwa ang iyong habag. Salamat dahil pinili mo kaming maging mga anak mo. Salamat dahil mahal mo kami, higit pa sa kaya naming maunawaan. At ngayon, pinipili naming magtiwala sa iyo. Pinipili naming umasa sa iyo. Pinipili naming lumakad ayon sa pananampalataya at hindi sa nakikita ng aming mga mata. Mabigyang luwalhati ka sa aming trabaho. Mabigyang luwalhati ka sa aming tahanan. Mabigyang luwalhati ka sa aming mga desisyon. Mabigyang luwalhati ka sa bawat hakbang namin ngayong araw. Isinusuko namin ang araw na ito sa iyo. Mauna ka sa amin, saan man kami magpunta. Lingkuran mo kami ng iyong kapayapaan. Ipadala mo ang iyong mga anghel upang kami bantayan. Hayaan mong ang iyong pag-ibig ang magbigay lakas sa amin. At ang iyong kapangyarihan ang maging sandigan namin. Salamat sa iyo, Panginoong Hesus. Pinararangalan ka namin. Sinasamba ka namin. Mahal na mahal ka namin. Kapatid, kung may prayer request ka, i-comment mo at isasama natin ito sa panalangin. Inaanyayahan din kitang mag-subscribe sa aming channel para lagi kang nakasubaybay sa mga susunod pang video. Panginoon, may mga araw na mahirap paniwalaan na ako'y mahalaga. Mga araw na tila hindi ako sapat, na parang wala akong lugar. Pero ngayong umaga, sa simula ng panibagong araw na ito, pinipili kong paniwalaan ang katotohanan mula sa inyong salita. Ako ay pinili, minahal, at hindi kailanman inabandona. Sabi ninyo sa Romans 8 talata 15 na hindi ako tumanggap ng espiritu ng takot. Hindi ako alipin ng rejection, kundi tinanggap ko ang espiritu ng adopsyon bilang anak ninyo. Kaya buong lakas kong sinasabi, Ama namin, Panginoon. Ama, hindi ko man lubos na maunawaan ang laki ng pagmamahal ninyo. Inaangkin ko ito ngayon, yung pagmamahal na hindi nagbabago kahit ilang beses akong nadapa. Yung pagmamahal na hindi umatra kahit nakita ninyo ang buong pagkatao ko, ang aking kahinaan, trauma, at mga sugat na daladala ko hanggang ngayon. Sa lahat ng iyon, sinabi ninyo, anak ko yan. Salamat, Panginoon. Hinahanap ko po kayo ngayon, pero higit pa doon. Kayo ang Diyos na kusang naghahanap sa akin. Kapag ako'y naliligaw, kayo ang nagdadala pabalik. Kapag pakiramdam ko wala akong halaga, kayo ang nagsasabing, ikaw ay akin.
Kapag pakiramdam ko ayaw ako ng mundo, kayo ang bumubulong. Pinili kita bago pa man nagsimula ang lahat. Panginoon, may mga kirot sa puso na dala ng nakaraan. May mga tanong na hindi nasagot. Minsan napapaisip ako, bakit ako iniwan? Bakit nila ako hindi pinili? Pero ngayon, tinatanggap ko ang katotohanan. Minsan ang rejection ng tao ay proteksyon ng Diyos. Salamat, dahil kahit may mga taong umalis, kayo na natili. Sabi ninyo sa Psalm 27, talata 10, kung iiwan man ako ng aking ama at ina, ang Panginoon ang sa akin ay aampunin. Salamat po Lord, dahil totoo ito. Kayo ang tunay kong tahanan, higit pa sa dugo o apelido. Sa inyo, ako ay laging may mauuwian. Ama, alisin ninyo sa akin ang tinatawag na orphan spirit, yung takot na hindi ako tatanggapin, yung pakiramdam na kailangan kong patunayan ang sarili ko para mahalin. Patawarin ninyo ako kapag mas pinakinggan ko ang mga boses ng insecurity kaysa sa boses ninyo. Patawarin ninyo ako kapag mas natakot akong mawalan kaysa magtiwala sa pag-ibig ninyo. Turuan ninyo akong huminga sa kapayapaan. Turuan ninyo akong magpahinga sa katotohanan na hindi ko kailangang i-earn ang pagmamahal ninyo. Hindi ko ito pinaghirapan. Regalo ninyo ito. Ephesians 1:5 reminds me na pinagpasyahan ninyo na i-adapt ako ayon sa kabutihan ng inyong kalooban. Ibig sabihin, hindi aksidente na mahal ninyo ako. Desisyon ninyo ito. Ngayong umaga, bit-bit ko ang word ninyo. Perfect love casts out fear. Una, John 4 talata 18. Kaya Ama, pawiin ninyo ang takot na mawala ang pagmamahal. Pawiin ninyo ang takot na hindi ako tatanggapin. Pawiin ninyo ang takot na hindi ako sapat. Jesus, palitan ninyo ito ng pananampalataya at kumpiyansa na ako'y ligtas sa inyong mga bisig. At ngayon, Panginoon, inaamin ko, may mga pagkakataon na mahirap magtiwala sa tao. Dahil minsan, sa tuwing may dumarating sa buhay ko na nagmamahal, natatakot akong baka iwan din nila ako. Pero turuan ninyo akong makita na minsan, ang mga taong pinapadala ninyo ay reflection ng pag-ibig ninyo, hindi kapalit ninyo. Tanggalin ninyo ang aking pagka-defensive. Palambutin ninyo ang puso ko. Turuan ninyo akong tumanggap ng pagmamahal ng walang takot, walang pagdududa, at walang kondisyong nakakabit. At bigyan ninyo ako ng lakas na magmahal pabalik kahit minsan nakakatakot. Dahil sa inyo, ligtas akong magmahal. Ama, salamat dahil ayon sa Galatians 4 talata 7, hindi na ako alipin, kundi anak. At dahil ako'y anak, ako ay tagapagmana ng langit. Ano pa bang masihigit doon, Panginoon? Hindi ako pulubi sa inyong presensya. Ako ay tagapagmana ng biyaya, pag-asa at buhay na walang hanggan. Kapag sinasabi ng mundo na hindi ako karapat-dapat, sasagot ako ng salita ninyo. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Kapag sinasabi ng takot, iiwan ka nila, sasagot ako, I will never leave you nor forsake you. Kapag sinasabi ng puso ko, wala kang lugar, sasagot ako, you are part of the household of God. Ama, ang saya po pala na maging anak ninyo. Ang saya po pala na hindi ko kailangang mag-beg para mahalin. Dahil sa simula pa lang, mahal ninyo na ako. Hindi ninyo ako tinanggap dahil napakabait ko. Tinanggap ninyo ako dahil napakabuti ninyo. Ngayong araw, Panginoon, pinipili kong lumakad bilang anak ng hari. Hindi sa kayabangan, kundi sa kumpiyansang bigay ninyo. Pinipili kong maging mabait sa iba,
dahil alam kong masakit maging rejected at ayokong maramdaman yon ng sino man. Pinipili kong magpatawad dahil ako mismo ay pinalaya ninyo sa kapaitan ng aking nakaraan. Pinipili kong magmahal dahil ako'y sobrang minahal. Panginoon, kung may mga tao pa sa buhay ko na dinadala ninyo para iparamdam ang pag-ibig ninyo, tulungan ninyo akong makita sila bilang biyaya, hindi banta. Tulungan ninyo akong yakapin ang mga relasyon na mula sa inyo, mga taong tutulong sa aking lumago, hindi masira. At kung may mga taong kailangan kong bitawan, bigyan ninyo ako ng kapayapaan dahil alam kong kapag may inaalis kayo, may mas mabuting hinahanda kayo. At sa bawat hakbang ko ngayong araw na ito, sa trabaho, sa paaralan, sa bahay, sa mga tao na makakasalamuha ko, dalhin ninyo ako bilang buhay na ebidensya ng inyong pagtubos. Itayo ninyo ako sa lugar kung saan ako itinakda, hindi dahil sa merito ko, kundi dahil sa identity ko bilang anak ninyo. Lord Jesus, salamat dahil hindi ako ulila. Salamat dahil hindi ako rejected. Salamat dahil ako ay accepted, wanted, chosen. Hindi ako naiwan. Ako ay inangkin ninyo. Hindi ako accident. Ako ay intention ninyo. Hindi ako second option. Ako ay delight ninyo. Ngayong umaga, muli kong isinusuko ang puso ko sa inyo. Buong buo, walang tinatago, walang alinlangan. At sinasabi ko ito nang may pananampalataya. Ako ay mahal ng Diyos. Ako ay anak ng Diyos. Ako ay kabilang sa Diyos. At wala nang makakaagaw nito. Kaya Ama, samahan ninyo ako sa buong araw na ito. Ikaw ang unang iniisip ko. Ikaw ang sandigan ko. Ikaw ang di matapos-tapos na pag-ibig ko. Salamat dahil ngayong umaga, gumising akong kasama kayo. Gumising akong may layunin. Gumising akong may pangalan na binigay ninyo. Ito ang panalangin ko, buong puso, buong buhay. Sa pangalan ni Jesus, ang aking tagapagligtas at kuya sa pananampalataya. Amen at Amen. Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong umaga sa ating panalangin. Naway tunay mong naramdaman ang presensya at pagmamahal ng Diyos habang inialay natin ang oras na ito para sa Kanya. Hiling ko na sa bawat hakbang mo ngayong araw, maranasan mo ang Kanyang gabay, Kanyang proteksyon, at Kanyang kapayapaan. Tandaan mo, mahal na mahal ka ng Diyos at hindi Kanya kailanman iiwan. Kung ikaw man ay may pinagdaraanan o may nais ipagdasal, huwag kang mahiyang mag-comment. Sama-sama tayong lalapit sa Diyos. Walang maliit o malaking panalangin sa Kanya, lahat ay mahalaga. Tayo'y maging bahagi ng isang komunidad ng panalangin, isang pamilyang nagtutulungan at nagdadamayan sa pananampalataya. Kung napagpala ka sa panalangin ito, inaanyayahan kitang i-like, i-share at mag-subscribe upang mas marami pa tayong maabot at mapalakas sa kanilang pananampalataya. Maraming salamat at naway patuloy kang pagpalain ng Diyos. Ingat ka palagi at naway maging maganda ang iyong araw. Naway ang biyaya at pagpapala ng Diyos ay sumaiyo at sa iyong pamilya. Hanggang sa muli nating panalangin, God bless you.